Ayoko nang bumalik ng kulungan! Tita! I'm sorry, Angela! I'm sorry! Tita, you promised not to protect me! Sige, ako! Sorry. Napakaramdam ng helpless. Sana maisip mo lahat ng kasama na ginawa mo sa amin. May babae akong napapansin na lagi pumupunta dito eh. Hindi kaya yun yung nanay ko. Tapos nahanap niya rin ako. Ayaw ko na partner lang tayo. Anong ibig mong sabihin to? Since wala nang threat sa buhay mo, I think it's time na tuloy ko na yung panliligaw ko sa'yo. Na-surprise pa kita. Ang saya ko. Sobrang saya ko kasi gustuhan mo ko. Hello, Andrew Smith. Kinakabaliwan ng lahat ng kababaihan. Pero? Ganto tayo. Sobrang ganto natin. Sobrang close natin bilang mag-best friend. Kaibigan lang ba talaga? Alam mo, Drew, sa totoo lang, lahat ng magagandang katangian ng isang lalaki na gustong-gusto ko, lahat yun nasa iyo. Lagi ka nandyan para protektahan at damayan ako. Ayokong paasahin ka. Ayaw din kitang masaktan. Wala akong choice kundi sabihin at diretsahin ka. Sobrang espesyal mo sa akin, Drew. Sobrang espesyal mo sa akin. Ayokong magbago yung pagiging mag-best friend natin. Ito pala yung feeling ng ma-friendzone. But it's okay. It's fine. At least I tried, di ba? Pero mukhang naunahan na ako eh. Mukhang may gusto ka ng iba. Sorry, Drew. No, it's okay. Naalala ko pala na may usapan kami ng magtropa ko, so I guess I gotta get going. Drew, sorry ah. Sorry talaga. Walang magbabago ha. Of course not. Ano Mag-best ba? friend pa rin tayo. No hard feelings. Sorry. I really have to go. Drew. Drew, pwede ba tayong mag-usap? Okay, siya to. Drew, usap tayo.
Hindi. Ano ba sasabihin ko? Miss May? Miss May? Okay lang po ba kayo? Bakit po kayo umiiyak? May problema po ba? Para kasing nagpo-frustrate na ako, Ikit eh. Parang pinipigilan ng universe na mahanap ko si Emily. You're still missing Emily. Oh, yeah. Kung nasan man ang anak ko ngayon, sana ibang kapalaran niya doon sa babaeng inaaway kanina. Ayaw mo lumayas, ha? I hope that she's safe and she's happy. Wow, 2 gowns. Isa lang ang gagamitin ko. Yung isa para sa anak ko. Para meron siyang susuotin kung sakaling bumalik siya. Sa tingin niyo ba makikita ko pa ang anak ko, makakasama ko pa siya? O ganito na lang ba talaga ako? Taon-taon na lang ba ako aasa? Ayoko muna umuwi. Pwede bang pakidaan sa dati kong bahay sa Pasay? Bakit po balik pa rin kayo ng balik doon? Eh wala na po yung mga dati niyong kapitbahay. Wala na rin po makakapagturo kung nasa na yung dati niyong family. Tuwing nandun ako, naalala ko yung anak ko. Parang kasama ko na rin siya. Matagal ko nang hinahanap yung mag-ama ko. Pwede mo ba akong tulungan? Lumipat sila sa lugar na to. Dito yung apartment na nakatayo noon. Ilang araw pa lang mula nung lumipat sila, nagkaroon ng malaking sunog. Walang nabuhay sa mga biktima. Kabilang ang mag-ama mo. Patay na si Gani at ang anak ninyo. Dati kasing shelter ng senior citizen yung building na yun. Sabi po nung kakilala ko, dati raw po yung apartment complex at kasama nga daw po sa nasunog yung mag-ama ko. Malabo. Kasi wala namang batang nasunog sa building na yun. Puro lolo at lola lang ang mga biktima. Kahit pagod na ako, hindi ako tumitigil ng paghahanap sa kanya. Parang nawawalan na ako ng pag-aasa na makikita ko pa siya. Alam mo, lahat ng success na meron ako, yung kayamanan, yung magandang buhay na meron ako, lahat siyang baliwala yan kung di ko siya kasama. Gusto ko lang naman siya makita. Gusto ko siya makasama, gusto ko siya makausap. Marami akong gustong sabihin sa kanya. Miss May, pikit niyo po yung mga mata niyo. Isipin niyo po nakaharap niyo si Emily. Siya po yung kausap niyo. Makakatulong po yun. Emily, anak. Sorry ha kung inabandon ako kayo ng tatay mo. Gusto ko lang naman sundan yung pangarap ko. Para mabigyan kayo ng magandang buhay. Sorry, anak. Kung wala ako sa tabi mo nung panahon na kailangan mo ko, yung nagkakasakit ka, nung hindi ka makatulog. I'm so sorry, anak. Kung wala ako nung graduation mo, nung birthday mo, at lahat ng mga importanteng event sa buhay mo, I'm so sorry. Anak, kung pwede ko lang sanang ibalik yung oras. Pero huli na ang lahat, anak. Ang tanging magagawa ko na lang ay makabawi sa'yo. Kaya sana mahanap na kita, anak. Para magampanan ko naman ang pagiging isang ina sa'yo. At masabi ko at mapataba ko sa'yo kung gaano kita kamahal na mahal. Ay.
mo ko tinawag na inay. Sorry po. Sorry. Imagine ko po kasi na kayo po yung nanay ko. Sorry po. Sorry din ha. Buga ako ng buga sa'yo ng problema ko. Nakalimutan ko na may pinagdadaanan ka din. Siguro, talagang sabik na sabik ka nang makita ang nanay mo at mayakap siya. Opo. Sobra po. Kaya sana, pares po tayong swerte ni Miss May. Sana, pares po dinggin yung mga dasal natin. Sandali. Hello, Mars. Pasensya ka na ha kung hindi ako nakakapag-reply sa mga email mo tsaka sa chat mo ha. Besh, hinihintay ka na ng mga turista dun sa lobby. Tara. Oo. Balik na po ako sa trabaho. Sige. Oo nga eh. Kailan ba yung reunion na yan? Talaga? Sige. Pupunta lahat yung mga kabatch natin? Sige, pupunta kami ng mga anak ko. Beshi, okay ka lang ba? Kanina ka pa sa tour tulala at saka parang walang kibo dyan na. Nangyari sa'yo? Hindi, inisip ko lang kasi kung ano yung sinabi sa akin ni Miss May. Ano yun? Tungkol sa anak niya? Bakit ka naman apektado? Hindi ko alam. Basta lahat ng mga sinasabi ni Miss May, nabibigyan ko kagad ng meaning. Ewan ko Kasi Miss May, pagkakapares talaga yung kwento ni Miss May dun sa nanay ko. Di ba nakwento mo dati na magka-birthday kayo ng anak ni Miss May? July 21 din ang birthday mo? Apo. Ka-birthday mo pala anak ko. Saka di ba ikit, nakwento mo na di mo nakilala yung nanay mo dahil sumama siya sa AFAM nung bata ka pa lang? Manang-mana ka sa nanay mo. Hinayaan mo na lasunin ng foreigner na yan ang utak mo para suwayin ako, para tablahin ang pamilya mo. Kung nawawala ang anak ni Miss May at nawawala ang nanay mo, tapos magka-birthday pa kayo ni Emily at may jowang AFAM si Miss May, hindi kaya si Miss May yung nanay mo? Teka. So, iniisip mo ba na ikaw at si Emily ay iisa? Hindi ko alam, pero ayoko mag-assume. Pero malay mo, totoo yung hinala ni Kaloy dati. Na si Miss May, hinahanap kong nanay. Wala talaga akong panalo sa'yo, kuya. Dapat pala nag-concede na ako matagal na. I mean, I should have expected that you would win. Ever since we were kids, you always win. You always get chosen. You always get what you want. Kasi mahal ka at gusto ka ng lahat ng tao. While I'm always second best. I'm always the loser. Come on. Drew, don't say that, all right? Listen, you're not a loser. All right? Look at you. You've got a great, strong personality. You're brave. And, you know, sometimes I'm jealous of you because you're sure of what you want. Listen, man, I hate seeing you like this. Above all, I just want you to be happy. Right, so just tell me, do you want me to back off from Ikit? No, I don't want that. Okay? We already have an agreement, remember? Kahit mahirap, kahit masakit, tatanggapin ko.
nare-respetuhin ko kung ano yung decision mo, Kit. Beshi, sigurado ka na ba na gagawin mo to? Oo eh. Yun na lang yung huling paraan para malaman ko kung ano ba yung totoo. Ako si Miss May ba yung totoo. Ito, Miss Clara. Nandiyan ba si Miss May? Ay, kakailis lang niya. Hindi ko alam kung saan pupunta, hindi sinabi. Bakit? Wala. Sige. Salamat Bessie, mauna na muna kayo ha. Antayin ko lang muna dito si Miss May. Hindi ako alis dito hanggat di kami nakakapag-usap eh. Eh, ano ba, Kit? Hindi ka namin iiwan. Sasama kami. Si Ninong ba dong? Huh? Hello, Ninong. Hello, Kit. May good news ako tungkol sa nanay mo. Kay nanay po? Ano po yun? May kadimoy tayong balikbayan, si Glenda. Nakasalubong ko kanina sa grocery. 20 years pa lang nanirahan sa Japan yon. Nakasama raw nila sa Filipino community. Si Mayumi, nanay mo. Teka lang, Ninong bakit po sa Japan? Akala ko po ba sa Amerika pumunta yung nanay ko? Nakapangasawa daw ng foreigner sa Japan. Tapos nagkaanak sila ng 2. Nung sinabi po ba nung kadimoy natin kung sino po yung napakangasawa ng nanay ko at kung nasaan po sila ngayon? Naku, hindi na nabanggit sa akin kasi nagmamadali. Pero nabanggit sa akin ni Glenda na nag-confirm daw sa reunion. Reunion? Yes, mamaya may reunion daw. At pupunta nanay mo si Mayumi. Alam niyo po ba kung saan? Kaya nga kita tinawagan Kaya mo, ite-text ko sa mama yung complete address para mapunta mo nanay mo. Sa wakas, magkikita na kayo. Salamat po, Ninong. Sige po, salamat. Ano daw? Diyan niyo lalong tumitindi yung hinala ko. Kasi parang nagmamatch yung sinasabi nung nakakakilala sa nanay ko sa sinasabi ni Miss May. Tama ba yung narinig ko? May reunion daw sila? Hindi kaya doon pumunta si Miss May kaya wala siya dito ngayon? Kailangan kong pumunta doon. Kailangan kong pumunta doon para makumpirma ko kung si Miss May ba at yung nanay ko ay isa. Para masabi ko sa kanya na ako yung nawawala ng anak. Sama ka namin ni Kit. Ano nang iwan? Sama kami sa'yo. Salamat. Ano hinihintay mo? Ba't ayaw mo pa pumasok, Besh? Kinakabahan ako. Paano kung si Miss May na talaga yung nanay ko? Tapos nandiyan talaga siya sa loob. Tapos malaman niya talaga na ako yung tunay niyang anak. Bakit di siya matuwa? Baka ma-disappoint lang siya sa akin. Kabay, Kit. Kakabahan. Alam mo, dati pa sobrang gana ng loob ni Miss May sa'yo, di ba? Kaya sigurado ko matutuwa yun. Oo, baka nga maiyak pa yun Kasi, di ba sabik na sabik kayong makita at makasamang isa't isa? And finally, Besh, mabubuo na yung pamilya niyo. Ito na yun. Tama na. Ay, kayo nang bahala. Sana maging okay na yung lahat. Sana ito na yung happily ever after namin ni nanay. Amen. Hey, Ma. Po. Nandiyan po ba si Miss Mayor? Ay! Mari! Nandito ko na. Sakit. Ma, pagkiting na lang sa table ko yan. Salamat.
Mom! Mom! Hi! I'm so sorry. You're late. Okay. Lalaki na ba anak ko, Mars? Nagmana sa ganda mo. Nakapangasawa daw ng foreigner sa Japan. Tapos nagkaanak sila ng dalawa. Bakit, miss? May kailangan ka? Wala. Wala po. Sorry. Ano nangyari? Ka lang? Kasi tayo. Si Miss May yung nanay ko. Pero at least, nakita ko yung nanay ko kasama yung bago niyang pamilya. Kid, bakit ka umalis? Nagpakilala ka ba kay Aling Mayumi? Ano ba siya kinausap? Hindi na. Okay na ako. Ayokong nasira pa yung mood ng pamilya. Ngayon naiintindihan ko na kung bakit hindi niya na ako kailangan. Kasi hindi niya na ako kailangan. Bibigyan ko na siya ng pamilya. Hindi niya na ako kailangan. At sa mga susunod na balita, inanunsyo kahapon ng business magnate na si Enrique Vallejo ang planong magtayo ng bagong telecommunications company sa bansa. Ang lahat ng to ay sa pagbabalik ng JLM News. Kita nyo yon? Ha? Oh, attention! Attention! Mga hampas lupa! Attention! Nakita nyo yon? Yung lalaki sa TV? That's my dad. So, siya lang naman ang isa sa mga pinakamayaman dito sa Philippines. Ah, wow! Ganon. Mayaman pala ang tatay mo. Eh, bakit nakakulong ka dito? Siguro, pasaway ka. Siguro, puro pangit ang ugaling ginagawa mo, kaya walang pakialam sa'yo tatay mo. Ah, wow ha? Hindi mo ba nakita? Bulag ka ba? My dad is that busy. Wow, busy? Eh, kung mabait ka talagang anak, mamahalin ka ng magulang mo, hindi ka nila pababayaan dito. Sino ka ba para i-judge ako, ha? Eh, isa ka lang namang hampas lupa, patay gutom na kriminal. Ano bang sala mo? Pagiging mahirap? Hindi tayo magka-level. Kaya huwag kang umasta na akala mo, kilala mo ako. Ang pakaangas mo, akala mo na buhay. Mayaman ka pala, ha? Angas mo, ha? Ha? Kaya mo sila. Tawad mo! Tulong! Tigilan niyo yan! Akala mo, madadala mo kami sa pera ng tatay mo sa'yo. Tumigil na kayo, ha? Mar, sorry na ha kung di ako nakapunta sa reunion. Gusto ko naman talaga kayo makasama eh. Kaya lang nagbago isip ko. Paano kung pagpunta ko doon, makita ko kumpleto ang pamilya nyo, tapos masaya kayo. Eh di lalo lang ako malulungkot, di ba? O basta next time babawi na lang ako, ha? Sige, pasensya na ha. Sige. Ikit, ba't kami iyak? Ako? Ba't kami iyak? Wala. Wala ako, Mr.
Wala po, Miss May. Okay lang po ako. Nako, Lakas yung kain. parang hindi naman. O talaga. Ngayon ka pa ba maglilihim sa akin sa dinami-dami ng pinagdaanan natin? O ano talaga problema? Nakita ko na po yung nanay ko. Oh, di ba dapat masaya ka dahil matagal mo siyang hinahanap? Na-realize ko lang ho kasi na may bago na siyang pamilya. May bago na siyang buhay. Hindi ho ako kasali doon. Ayoko na pong ipagsiksikan yung sarili ko. Nakakinalimutan niya na po talaga ako. Sana hindi na lang ho ako nag-expect ng sobra-sobra na makikita ko pa po siya. Parang hindi ho ako nasaktan ng ganito. Hindi ko po maiwasan na hindi ko umasa kasi siyempre nanay ko po yun, di ba? May gusto ko pong maranasan magkaroon ng nanay. Hindi ko po alam kung paano eh. Kaso wala eh. Mukhang kinalimutan niya na po ako. Ikapalit na po ako. Ginawa ko yung importante sa kanya. Ikit, huwag mong isipin na hindi ka importante. Kung alam lang ng nanay mo kung gaano ka kabait at mapagmahal na anak, baka magkukubahog yun para balikan ka. Salamat, Miss Maya. Alam mo, Miss May, para kang may superpower. Iba yung presensya mo kung paano mo ako i-comfort. Talagang papagaan niya po talaga yung loob ko. Alam mo, Miss May, kanina, bago po ako pumunta dun sa kung nasaan yung nanay ko, nagdasal ho ako. Nagdasal ako na sana magkaroon ng himala. Na sana pagpasok ko dun, kayo na lang ho yung makita ko. Na sana kayo na lang yung nanay ko. Kaso, wala palang himala. Alam mo, Ikit, kung bakit ako thankful sa'yo. Kasi pinupunuan mo yung pangungulila ako sa anak ko. Kaya kahit hindi tayo magkadugo, pinapangako ko. Pupunuan ko din ang pangungulila mo sa nanay mo. Huwag kang umiyak. Kit. Kainin mo na yung barbecue mo, lalamig yan. Okay pa ho ako. Masama pa rin ba yung loob mo tungkol doon sa reunion? Sorry ha, hindi naging maganda yung pagtatagpo niya mag-ina. Alam mo, kung alam ko lang na nasasama loob mo sana hindi ko na sinabi sa'yo tungkol doon sa event na yun. Huwag ko kayong mag-sorry no, wala naman kayong kasalanan. Hindi nyo kasalanan kung ano yung naabutan ko doon. Bigla ko lang napagtanto. Naintindihan ko na si tatay. Kung bakit hindi niya nahinanap si nanay. Kasi ayaw niyang masaktan ako. Alam mo, huwag ka magagalit sa sasabihin ko ha. Yung oras na yun, magandang pagtatagpo na yun na nakausapin mo siya, lapitan mo siya. Kasi sa totoo lang, hindi naman natin alam kung ano yung niloloob niya, kung ano yung naiisip niya. Hindi tayo pwede mag-assume na gano'n. Kaya
nangihinay lang ako sa pagkakataon. Para saan pa ho? Para masaktan po ako? No. Buong buhay ko, pinangarap ko hong makasama siya. Tapos ang ending, baka talikurin na lang ako. Anak, alam kong sobrang sakit at nabaliwala ka ng nanay mo. Ito na isipin mo, sa dami ng pinagdaanan mo sa buhay, kilala mo na sarili mo. Alam mo na halaga mo, buo ka bilang tao. Kaya kung sakali hindi ka niya tanggapin, huwag mong panginayanan. Buo ka, anak. Oh, hey, Kuya. What's up? Are you drunk? Seriously? Me? Yes, you. Di naman. Bitin pa nga eh. Oh, Jesus. Inom pa tayo. No. You can barely walk. And you want to drink more? Ano ba? Pagbigyan mo na ako. Kahit one for the road lang. Huh? No. Okay. That's enough. Let's just go home. Oh, stop being such a buzzkill. Look, let's just get a bottle at the bar and put it on my tab, okay? True. That's enough. All right, come on. I'll take Ano it. ba? Pwede pagbigyan mo na ako, ha? I just wanna enjoy, okay? I just wanna drink. I just wanna be happy. Like before. I just wanna get wasted so I can forget about Ikit rejecting me. I don't wanna feel this. Wala eh. Ikaw talaga yung gusto niya. Ano ba naman ang laban ko sa perfect brother ko? What are you talking about? Come on, pull yourself together. Don't go destroying your life over a heartbreak. Yeah, that's easy for you to say. Hindi naman ikaw yung binasted, di ba? Hindi ikaw yung nagmahal ng todo. Yung for the first time, nagseryoso sa babae, pero wala pa rin eh. It's still not enough to get a kid to love me. Kahit anong gawin ko, I'm never gonna be enough. First it was Dad, and now it's a kid. Thank you, Claire. And how many of these am I supposed to sign? 3. Oh, Ikit. What brings you here? Sir, kasi nagme-message po ako sa inyo pero hindi po kayo nagre-reply sa akin. Tumatawag din po ako pero hindi niyo rin po sinasagot. Yeah, I'm sorry. I've just been really busy with work lately. Ganun po ba? Yeah, so if you have something to say, better say it, because I have a meeting to attend right now. Sir, sorry po sa storbo ha. Pero may pinagdadaanan po kasi ako tungkol dun sa nanay ko. Eh, gusto ko lang po sanang libangin yung sarili ko. Sakto po, sir, yung kadimoy ko po. Birthday, nag-i-invite po. Baka pwede niyo po akong samahan. Kasi, siyempre, di ba, bukod kay Miss May, kayo na lang din po yung nakakapagpagaan ng loob ko. Yeah, I don't think it's a good time. Sorry, I really can't do that right now. But give them my regards, okay? Sir, kahit saglit lang, singit nyo lang saglit lang sa schedule nyo.
Gusto ko lang po nang may kausap tsaka karamay ba. Ikit, I'm sorry. I just really can't right now. But if you need someone to talk to, why don't you talk to Drew? I'm sure he can help you with whatever you're dealing with. I'm too busy right now and I don't need any distractions. Sir, sandali lang ah. Bakit ganito? May nasabi po ba akong hindi maganda? Ano, may nagawa ba akong mali? Sabihin mo sa akin. Come on, Ikit, don't be like that. I don't have the time to argue with you right now. I'm too busy. Argue? Hindi naman ako nakikipag-argue sa'yo eh. Napapansin ko kasi na parang iniiwasan mo kung may something. Sabihin mo naman sa akin. Ikit, listen. I'm still your boss, okay? So just do as I say and don't ask any questions. Tama. Okay po, sir. Una na po ako. Salamat, sir. Distraction? Distraction na pa yung tingin niya sa akin. Relax ka lang, besh. Baka naman hindi ganun. Baka na-misinterpret mo lang yung tao. Kaya nga. Kaya kaya mo nun? Talagang tinutukan niya yung eco resort para sa mga kadimoy natin. Oo nga. Hindi talaga. May mali. May something. Ano may something? Ewan ko. Hindi naman niya ako ganun kausapin dati. Iba yung tono niya eh. Iniisip ko tuloy kung may nagawa ba akong mali. May nasabi ba akong hindi maganda. Hindi ko alam. Wala akong maalala. Wala talaga eh. Baka nag-overthink ka lang. Oo, hindi kaya napapraning ka lang. Ewan ko, ewan. Kung kailan naman napapol na ako kay Sir Matthew. Tapos parang nararamdaman ko na pinagtatambuyan niya ako. Ba't ganun? Ba't naman ganun kung sino yung minamahal ko? Nilalayuan naman ako. Ano mo si nanay? Tapos ngayon, si Sir Matthew naman. Bakit? Ayaw ba akong maging masaya ng universe? Ano bang mali sa akin? Naku. Kain mo kaya yan? Baka makatulong. Hotdog, gusto mo? Ine-evaluate na yung application na sinend ko doon sa Justice Department para maging state witness ako laban kay Soraya and Angela. Kaya lang, posible pa rin na makasuhan ako, pero mas mababa na lang. I'm sorry that it had to come to this, Pia. That's nice to hear coming from you. I think okay na lang din yun kasi may kasalanan din naman akong ginawa. And I should be held accountable for it. Excuse me, Pia. Hello, Sir Matthew. May dala sana ako sa yung champurado. Pang peace offering ba? Kasi hindi naging maganda yung huling pag-uusap natin, di ba? Thank you. Can you leave it right there? Sige. Sir Matthew, okay lang ba kapag tapos niyo mag-usap ni Pia, pwedeng tayo naman mag-usap para lang masigurado kung okay tayo? No, Ikit. Matthew and I are done talking. Pwede niyo nang ayusin or pag-usapan niyo dapat yung pag-usapan. Salamat ah. I'll go ahead na. Wait, Pia. Actually, there was something else I wanted to discuss with you about the case. If that's okay, can we just head to my office? Okay, I'll just wait for you there. Ayusin niyo muna ni Ikit yung pag-uusapan niyo. Oh, no, this is more urgent. I'm sure Ikit will understand. Oh. Shall we? Okay. I'm sorry.
Salamat. Salamat. Salamat po. Uy. Salamat. Besh, Okay ka lang ba? baka ma-one-star review tayo niyan. Wala lang ako sa hulog ngayon. Pero siguro mamaya magiging okay na rin. Sigurado ka, ha? Baka kailangan mo na magpahinga. Siguro nga. Ano? Kami na lang bahala ni Bobby. Bakit? Ano na? Kita? Cheer up. Cheer up. Cheer up. Cheer up. Higit! Bakit? Kaya na pa kita inabangan, sorry. Bakit? May nagawa ba akong kasalanan? Kasalanan, hindi siya kasalanan. Good news. Teka lang, di kita mag-gets eh. May VIP guest kasi kanina na naghihintay sa'yo. Oh. Si Mr. Alcantara, yung may-ari ng chain of luxury resorts sa Europe. Eh, gusto makipag-meeting sa'yo. Meeting? Yeah. Meeting? Sigurado ka ba? Oo. At hindi ka lang niya nahintay kasi nga daw meron siyang meeting sa labas sa Manila. But binigay niya sa akin yung business card niya kasi kinukulit niya ako na ibigay yan sa'yo para matawagan mo na siya agad. Ang sabi ni Mr. Alcantara, he watches your vlogs daw. Tapos he's been to one of our tours din na ikaw yung tour guide. So, gusto ka daw niyang i-hire bilang guest relations officer dun sa itatayo nilang resort sa Athens, Greece. Seryoso ka ba? Makakapagtrabaho ako abroad? Europe pa. Sarap. Andra? Besh, guest relations officer sa Athens? Grabe yung job offer sa'yo, ha? Ang ganda, ha? Ibang level ka na talaga. Lupit mo. Nagulat nga ako kasi nagustuhan nga daw ako ni Mr. Alcantara kung paano ko i-handle yung guest nila doon sa resort nila. Kaya nga nakakatuwa eh. Dahil dyan, next month, baka mag-fly-fly na ako kasi soft opening na nila. Ganun ba? Oo. Eh, sandali. Legit ba yan? Baka scam niya. Excuse me, Ninong Badong. Nag-research na po ako tungkol doon sa resort nila. At inassure na rin naman po ako ni Miss Clara na mapagkakatiwalaan daw po tong si Mr. Alcantara. At hindi lang yan, there's more. Oh, there's more. Aha. Libre po ang pamasahe ko sa eroplano kaya wala na akong iisipin. Ako, tama yan. Basta magandang offer. Tama yan. Sunggab agad. Basta ikip. Ko. Eh, pag nandun ka na, mo kami kakalimutan, ha? Siyempre naman, Ninang, kayo pa ba? Sandali. Paano pag nagkasakit ka, may nangyari sa'yo? Kasama po sa offer nila ang health and accident insurance. Diba? Wala na po akong poproblemahin pa. Mabait na eh. Mukhang maigi mong napag-aralan yung offer sa'yo, ah. Yes. Tsaka, mukhang nakapag-decide ka na. Sayang kasi yung opportunity na to. Minsan lang to sa buong buhay natin yung gantong offer, di ba? Hindi ko napapakawalan to. Tsaka sa dami nang nangyari ng mga nakaraang taon, parang deserve ko naman to. Deserve ko to. Ano nanay mo? Eh, masaya naman na siya sa bago niyang pamilya, di ba? Okay na yun. Ayoko naman makagulo pa. Baka pag pinilit ko yung sarili ko, nakilalanin nila ako ng bago niyang pamilya, eh, baka maging komplikado lang. Kaya, mag-move on na lang ako. Tatanggapin ko na lang na may kanya-kanya na kaming buhay, ganun. Eh, paano si Sir Matthew? Wow. Masingit mo pa talaga yan, no?
Tatanong lang. Ano naman? Siyempre, edi mag-move on na din ako. Tama, mag-move on na ako. Alam mo kasi, ilang beses na ako nag-reach out sa kanya eh. Ay, iniiwasan niya talaga ako. Tsaka nung huli nag-usap kami, sabi niya magpo-focus muna daw po siya sa trabaho. Ganun din ako. Magpo-focus muna ako sa sarili ko. Sigurado ka ba dyan? Sigurado na po ako. Kahit pa paano, natupad ko na rin po yung pangako kay tatay sa mga kadimoy natin. Tapos yung mga Smith naman po, magtatayo na rin ng eco resort dun sa Medaraitan. Tapos si Angela at si Soraya, pinagbabayaran na po nila lahat ng mga ginawa nilang masasama sa ating lahat. Siguro, oras na rin para unahin ko naman yung sarili ko. Ako naman. Para pagbalik ko, may bagong binibining marigit na. Yung mas better. Yung mas brave. Yan. Bagong binibining marikit. Then. Gusto ko yung braver, ha? I-bravest mo na kaya. Kain. Baka na may baluka ka na dyan. Sorry naman. Kain dyan eh. Sa totoo lang, napapansin kita. Well, dahil sa present condition ni Soraya, possible na ma-postpone ng korte yung trial while she's getting her medical treatment. And then, i-resume lang siya kapag mentally fit na siya. Are you okay? Yeah. I'm alright. Why? You're obviously not okay. Let me guess. Si Ikit ba yung iniisip mo? May problema ba kayo? I can't help but notice na iniiwasan mo siya last time. Yeah. I don't want to, for sure, Ray. And it really hurts. But you didn't see Drew the way I did. After she rejected him, it's like he went on this downhill spiral. And it'd be very selfish of me to pursue Ikit while he's this way. Look, Matt. All your life, parati mong sinaset aside yung happiness mo. Nung nabubuhay pa yung dad mo, naging sunod-sunuran ka sa kanya. Kasi nga ayaw mo siyang ma-disappoint. Parati mong sinasacrifice yung mga bagay na gusto mo. And now you're doing it again. With Drew this time. Habang buhay ka na lang bang ganyan? Matt, maybe it's time na unahin mo naman yung sarili mo. Hindi yun sa pagiging selfish. You deserve also to be happy. I'm glad you came. There's something I wanted to talk to you about. Ako rin po sana. Gusto po sana akong ibigay sa inyo. Okay. You're resigning? May magandang opportunity po kasing kumontak sa akin sa ibang bansa. Mo pong ikakaganda naman po na kinabukasan ko kaya tinanggap ko po yung offer. Tsaka may isa pa pong rason kung bakit kailangan ko po umalis. Sir, naaalala mo ba dati? Kung una tayong nagkakilala, nagkita.
natin sa isa't isa, di ba? Sobrang hate natin. What did you just... Manluloko ka! Crazy? You can't just... Tagal kitang hinanap ha. Andito ka lang pala, nakiki-birthday ka pa. I'm not a love scammer. I'm definitely not Victor Johnson. Mang maangan? Ha? Sige, sasakyan ko yung trip mo. Tinake advantage mo ko. You stole my money and you stole my heart also. Do your research and you'll find that this Victor Johnson or whatsoever has no affiliation with me or my pictures. Sino niloko mo? Lelang mo, huy. Akala mo lagi kang tama! Akala mo mababalik mo ako dito hanggang! Malakas tama mo pero mali ka! You're wrong! I'm right! Maso naman! Hindi ko nga alam kung bakit naging close tayo. Give me your hand. My hand? Hindi ko alam kung bakit naging importante ka sa buhay. Ano ni sir, kahit papaano, nakalimot po ako sa problema ko. Nabuhayan po ulit ako ng pag-asa na kahit ganito po yung itsura ko, sir, sinabi niyo po sa akin, pinaalala niyo na kailangan kong maging matapang. Kailangan ko pong lumaban. Salamat po. Kaya nitong mga nakaraan, nalulungkot ako. Kasi parang bumabalik na tayo sa dati. Parang lumalayo na ulit yung loob mo sa akin. Parang ayaw mo na akong makita. Sir, kung ano man po yung nagawa ko para iwasan mo. Sir, sorry po. Sorry po sa lahat. Pero, bago pa man din po tayo bumalik sa dati, ako na po yung kusang lalayo. Ikit, you don't understand. I'm not pushing you away or ignoring you because I'm mad at you. That's not it. And I'm sorry that I said those things, that they hurt your feelings. I hope that's not why you're leaving. Pero sir, kala ko po kasi yun yung gusto niyong mangyari. Kasi kung paano niyo po ko iwasan, kung paano niyo po ko pagtulakan, ito yung nararamdaman ko eh. Pero sir, sabihin niyo lang sa akin, walang magbabago. Ganun pa rin tayo. Kaya ko mag-stay. Sabihin mo lang sa akin na gusto mo akong makasama. Oh, I'm sorry. Akala ko nandito si Kuya na mag-isa lang. I can just come back another time. Ay, hindi, Drew. Patapos na rin naman kami mag-usap ni Sir Matthew eh. Diba? Depende na lang sa kanya kung meron pa siyang gustong sabihin sa akin. Alam ko na. Sir Matthew, maraming salamat po ah. Nauna na po ako.
Beshi. Huwag ka na malungkot dyan. Diba, ikaw naman nagsabi na gusto mo na mag-move on kay Sir Matthew. Nauunahin mo na yung sarili mo. Oo nga. Pero kasi ang sakit lang. Imagine ninyo wala man lang siyang ginawa para pigilan ako, umalis, mag-resign. Di ba sinabi niya sa akin dati, gusto kita. Na willing ako mag-antay hanggang sa maging ready ka na. Kung sumuko na lang siya basta-basta kasi hindi niya ako pinigilan umalis. Wala. Ikit, sa tingin mo, ako lang to sa tingin ko, baka naman malalim na dahilan si Sir Matthew, hindi niya lang masabi sa'yo. Hindi ko alam So alam mo, ayoko nang ipilit. Ayoko nang ipilit yung sarili ko. Kasi ito tingnan mo yung pag-iwas niya sa akin. Yung pagiging malamig niya sa akin. Yung hindi niya pagpigil sa akin na mag-resign ako. Sasaktan lang ako pag nag-stay pa ako dito Kaya mabuti pa. Umalis na lang talaga ako. Umalis na lang ako. Hindi mo dapat tinanggap yung resignation letter ni Ikit. Bakit hindi mo siya kinonvince na mag-stay? What else could I have done? She received a great offer. It'd be selfish of me to stop her from taking it. Well, maybe you shouldn't have pushed her away in the first place. Hindi naman siya mag-iisip na umalis kung hindi mo siya iniiwasan. Ju, you think I'm pushing away because I want to? I'm only doing this for you. Because I know if you see us together, it's just gonna cause you more pain. Anong ginawa yun? Hindi ko naman hiniling na mag-sacrifice ka para sa akin. Drew, when Dad died, I made a promise. I made a promise to look after you, to look after Mom. And that's what I'm doing. Now, I love Ikit. But if I pursue her, it's just gonna cause you more pain. Kuya, hindi mo ako responsibilidad. Kaya kong sarili ko. At kaya ko rin ipaglaban yung feelings ko para kay Ikit. So, you're gonna continue pursuing the kid? Oo, Kuya. Alam ko na turn down na ako last time. Pero imbes na magmukmok, ipaglalaban ko yung feelings ko. Papatunayan ko na karapat-dapat ako para sa kanya. At hindi ako titigil hanggat hindi niya makita yon. Kung sa huli, wala talaga. At least I can say that I did everything. Wala akong pagsisisihan. Nurse, nagkaroon na pa kayo ng ganyang pasyente dati? Gagaling pa kaya yan? Ngayon pa lang ako nakahandle ng catatonic patient, pero based na pag-aralan namin, may mga nakaka-recover naman, depende sa treatment na gagawin. Sige po, mauna na po ako. Salamat. Deserve mo yan. Sana nga hindi ka na gumaling Sana ganyan ka na forever. Kulang pa yan sa mga pagpapahirap mo kay Miss May.
Nako, Ikit, ano ito? Secret. 1, 2, 3. Surprise! Oy. Ang sagay, uy. Ginawa mo lahat ito para sa akin? Yes po. Ay, nako. Gusto ko po kasi maging special yung huling araw ko dito sa Pilipinas. Siyempre, kasama ko po yung isa sa pinaka-espesyal na tao sa akin. Bukas na po kasi yung flight ko eh. Miss May, natatandaan niyo to? Ito po yung huling perang binigay niyo po sa akin dati. Sa Japan. Sandali. O, eto. Ay! Hindi. Hindi, Miss May. Kunin mo na yan. Hindi ko na po matatanggap yan. Sobra-sobra na po yung naitulong niyo sa akin. Ayoko na po, nakakaya. Kasamang tumatanggi sa grasya. Kunin mo na yan. Kunin mo na yan. O sige nga, paano kung di mo agad makuha yung pitaka mo? Ha? Paano mo babayaran yung tren at saka yung taxi? Alam mo, Miss May, sobrang memorable sa akin nung unang pagkikita natin. Kasi, naging savior ko po kayo. Naging savior ko po kayo noong mga panahon na wala po akong matatakbuhan na iba. Napakaswerte ko po kasi nakalala po kita. Alam mo, masaya din ako kasi nakilala kita. Meron pa po dito. Tara. Uy. Tatandaan ko to. Pumunta lang naman ho ako dito para po dalhan kayo ng lutong ulam. Masarap po to, Miss May, kasi may kasama pong sorry yan. Kasi dun sa nangyari po na nakaraan, sa may event mo, peace offering po ba? Sige. Tumutulo. Kaso nga lang, tuksaan ako dun sa scammer niyo, di ba? Tumapon na uyos ako kasi dami na akong nangyari, di ba? Salamat. Salamat, Ikit. At dyan tayo nagsimula maging close. Alam mo, hindi ko akalain na gagawin mo yan for me. At dahil sa heroic act mo, hindi lang ako natulungan mo, kundi pati si Emily dahil hindi na maaabuso ang charity na tinayo ko para sa kanya. Thank you. At meron pa. Marami pa to. Oh. Ayan. Natatandaan niyo po ba yan? Maskara po yan ni Mr. Rayosa. Alam niyo ba, sariling tatay niya, hindi siya nire-recognize. Pero hindi ko na po kailangan suotin yan. Kasi po, binalik niyo po sa akin yung dati kong itsura. May huwag na lang kaya natin tanggalin tong benda ko. Kasi Miss May, natatakot po ako eh. Baka po pangit pa rin po ako. Baka masayang yung perang pinagpa-opera na nakakahiya naman po sa inyo. Lalo po ako naging palaban. Dahil po sa inyo. Sige. At tinuruan mo ako maging matapang, Ikit. Ang huling member ng Board of Directors, ang taong tumulong sa akin para muling makabangon. I'm sure you all know kung sino ako. Dahil kasama kita. May Smith, new board member. Natalo natin ang mga kalaban. Alive and in the flesh. Meron pa po. Tara. 1, 2, 3. Alam mo, Miss May, lahat ng mga pictures na yan, may kopya na ako. Babaunin ko lahat ng yan pag pumunta na ako ng Greece. Miss May, tabi mo yan sa pagtulog mo, ah. Hindi yung gagawin ko, eh. Para kapag na-miss natin yung isa't isa, ay tignan lang natin, eh, di parang mag-asama na rin ho tayo. Ikit. Huwag ka nang umalis.
Please. Gumawa tayo ng maraming memories. Kung mahal mo ako, kung importante ako sa'yo, hindi ka alis. Higit alam ko malaki ang hinihiling ko sa'yo. Pero kasi, hindi ko pa nga nakikita yung anak ko. Ito ka na naman, papaalam. Pakiramdam ko I'm losing a daughter all over again. Huwag mong isipin yan, okay? Hindi kita iiwanan. Nandito lang ako palagi. I-message mo ko, tawagan mo ko, sasagot ako. Pero kasi iba pa rin yung nandito ka. Siguro sa umpisa lang naman yun, Miss May. Sasanay din tayo. Alam mo, Miss May, sa lahat ng mga natutunan ko, sa lahat ng pinagdaanan natin, yung pagiging matatag. Kahit anong pagsubok, walang susuko. Kesyo may mawalang importanteng tao sa buhay natin, kailangan natin magpatuloy. Ngayon pa lang alam ko na malayong mararating mo. Na proud ako sa'yo. Huwag ka mag-alala. Para hindi naman ako malungkot. Kakariling ko yung pag-asikaso sa resort. Kami ng mga anak ko. At tutulungan ko din yung mga kadimoy mo para pagbalik mo dito, may pagmalaki mo naman ako. Huwag mo sabihin yan. Ngayon pa lang, dati pa, pinagmamalaki ko na po kayo. Kasi kahit ang daming ang pangit na nangyari, magandang nangyari, pinagpapasalamat ko palagi na ang swerte-swerte ko. Kasi dumating kayo sa buhay ko. Kayo yung magandang nangyari sa buong buhay ko. Binuo niyo po ako. I love you, Miss May. Alam mo. Mamimiss kita, Miss May. Mamimiss kita. Mamimiss ka namin. Iingat ka lagi. Palagi. Mrs! Sandali po! Diyan lang po kayo! Huwag po kayong aalis! Wait lang po! Sandali lang po! Naku, pasensya na kayo ha. Hindi po ako stalker. Wala po akong masamang intensyon. Pinagmamasdan ko lang po yung dati naming bahay. Ay, naku, hindi po yun yung dahilan kung bakit ko kayo pinapahinto. May gusto po talaga akong sabihin sa inyo. Tagal ko na nga po kayong iniintay na bumalik eh. Ano po yun? May nagpunta pong magandang babae dito nung nakaraan. Hinahanap daw po niya yung nanay niya. Eh, nabanggit ko po na madalas ko kayong makita dito na nagpupunta. Gusto daw po niya kayong makita at makausap. Ito po yung number niya, pinapabigay niya po sa inyo. Salamat. Kit? Nang, salamat po ah. Salamat po sa lahat. Huwag po kayong mag-alala. Mas malaki na po yung kaya kong ibigay buwan-buwan. Kung yung mga isipin kung ano yung papadala mo, saan mo po din ang importante? Maalaga, mas matutuwa kami. Malalaman namin na maayos yung trato sa'yo ng mga tao doon. At ligtas ka. Salamat, Lord. Iingatan ko po yung sarili ko.
Kid, sasakay ka ng airplane? Anong plane ang kadalasan nagre-reklamo na paboritong sakyan ni Celia? Ano po yun, no? Ang paboritong sakyan ni Celia na lagi nagre-reklamo ng aeroplano ay complain. Talaga ba, Dong? Eh, complain na complain to ninang mo lagi. Kapag... Papa. Alam mo, Nong, parehas talaga kayo ng tatay. Mga jokes nyo, corny, pero tinan mo, iyaking. Singit pa talaga to ni Ninong. Basta, nak, pag nagka-problema ka, tawagan mo lang ako. Sasakay ako ng aeroplano, maski takot ako doon. Talaga, Nong, gagawin mo yun? Oo, gagawin ko talaga yun dahil nakamultuin ako ng tatay mo, takin yung pa ako. Kaloy, ikaw na bahala. Ang kalalay, Kit. Kaasa ka na poprotektahan ko si Bobby at mangugulang habang wala ko. Sinama ka nila. At least may magiging kampante na ako kasi siya yung na-miss ko nang galing. Naman. Hindi ka nga iyak na iyak. Basta, Kit, file ka na kagad next year ng bakasyon, ha? Paano ko na rin tanungin si Bobby para magpakasabi. Talaga? Oo, maglilib ako kagad. Promise yan, ha? Congrats! Salamat, ha? Sige. Saan nga pala si Bobby? Ano? Ano yan? Ano yung bulungan na nagaganap dyan? Wala. Wala, meron lang ako mga konting habilin para kay Kaloy. Ikaw? Wala ka ba yung sasabihin sa akin bago ako umalis? Wala, ano pang sasabihin ko? Hindi ka naman nakikinig sa akin eh. Dati nung sinaway kita kay Victor, pinush mo pa rin. Nung winarningan kita tungkol kay Pia, tinuloy mo pa rin. Minsan, pasaway ka eh. Minsan matigas yung ulo mo eh. Pero, madalas, pinapatawa mo ako. Pinapagaan mo yung loob ko. Pinagtatanggol mo ako. Ikaw nga lang may alam na mga kaartehan ko, yung topa ko, lahat ng sikreto ko. Kaya nga, ikaw lang yung best friend ko eh. Alam niyo, sa inyong lahat, sa iyo ako pinakatakot magpaalam. Kasi alam kung di mo ako papayagan. Huwag kang mag-alala, Besh. Hindi ko na magagawin sa'yo yun, no? Hindi kita pipigilan na abutin mo lahat ng mga pangarap mo. Hayaan kita na hanapin mo yung sarili mo. Kaya, kahit magkalayo tayo, lagi mong tatandaan na nandito lang ako. Yung best friend mo na nag-cheer ka lagi para magtagumpay ka. Kahit nasan ka man. Kaya ako nang ganito. Nakakaasar naman kayo. Ano ginagawa mo? Yun na. Pa-airplane mode na ako. Bakit? Ayoko kayong tawagan. Ayoko rin matawagan niyo ako. Kasi kung dito parang iyakan na tayo ng malala, paano pa pag nakarating ako ng airport, diba? Baka di na ako matuloy. Huli yung agul-gul ko doon. Sige na. Sige na. Sige na. Buti
maikot. Ano? Hindi na maikot yun eh. Sige na, Ikit. Hindi ka na. Di ba may dadaan na pa tayo? Opo. Ano ako, mamimiss kita. Wala, namimiss lang ako. Talaga? Wala. Ay, hindi ka na na. Nakakalaman naman, ano ba? Ano, parang ayaw mo umalis. May inihintay ka, no? Na magpaalam sa'yo, yung totoo. Wala. Eh, syempre, ano... Wala, naglalas look lang ako. Syempre, matagal ko to ulit bago makita yung lugar natin. Di ba, Nong? Ninanamnam ko lang. Sigurado ka? Kahit si mother figure May? Ingat kami. Ingat ka! Ano ba yan? Mimiss ko na agad siya. Sir Matthew, okay lang po kami dito. Bantay sarado namin si Soraya. May mga pulis pa nga sa labas ng pinto niya eh. Huwag po kayong mag-alala. Sige po. Ikaw ba yun, ha? Kala ko nakakagalaw ka na eh. Buti naman para ako pa rin taod dyan. Sinabi ko naman sa'yo eh. Para lang akong iguana, just waiting for the right time to strike. Tanga nyo, dapat pinatay nyo na ako. Ngayon naman, iisa-isahin ko kayong lahat. The number you have dialed is either unattended or out of coverage area. Please try your call later. Huwag naman ngayon bakit hindi makontak. Hindi ko nabanggit kay Eri kung saan dahil ng bahay. So paano siya natagba doon? At bakit doon may nahanap ang nanay niya? Tatapat ka sa mismong birthday ko. Eh di, happy birthday. Are, thank you. Birthday mo, Ikit? Ay, July 21 din ang birthday mo? Apo. Ka-birthday mo pala anak ko. Hindi na makataong ginagawa niyo sa akin. You deserve it! Pati ang mga binabalak ninyo kay Ikit. Dahil deserve nyo! Deserve nyo pahirapan mag-ina! Mag-ina? Nay? Madam, tara na po. Lord, tama ba ako po? Si Ikit nga ba si Emily? Siya na kaya ang anak na matagal ko na hinahanap? Tara na, puntahan natin si Ikit.
Abi, di ba kotse ni Miss May yan? Oo nga, no? Si Miss May nga. Ay, Miss May! Jemalo. Ano po ginagawa niyo dito? Ha? Si Ikit. Ang nakita niyo ba si Ikit? Naku, kakaalis lang po. Oo nga po. Ngayon po kasi yung flight niya. Nga pala. Nakalimutan ko ngayon ang flight ni Ikit. Okay lang po ba kayo? Parang aligaga po kayo. Ano pong problema? Meron kasi akong gusto na ikumpirma sa kanya. Pero mas maganda kung makakaharap ko siya. Ay, baka maabutan niya po kasi may dadaanan pa daw siya bago siya pumunta ng airport eh. Saan daw? Dadaan daw po muna sa puntod ng tatay niya bago sila umalis. Ay, Babi, tawagan mo nga si Ikit. Ay, o nga no. Hindi, naka-airplane mode siya, diba? Sabi niya. Ay, oo nga. Si ano na lang, si tatay na lang. Teka, sandali. Oh, nasa akin pala yung cellphone ng tatay mo, hindi niya dala. Ay, paano na po? Ano? Saan daw yung sementeryo? Sige na, samahan niyo na kaya si Miss May. Sige na. Samahan niyo na, sige na, para mas madali. Oo. Sige po. Salamat. Ingat. Salamat, Nay. Sige. Sige po, Nay. Kung nabubuhay pa ho kayo, sigurado po kung hindi po kayo papayag na umalis po ako. Kasi palagi niyo pong sinasabi sa akin, di ba, walang iwanan. Pero sana tayo, bantayan niyo na lang po ako. Bantayan niyo na lang po ako sa next chapter ng buhay ko. Kaya aminin ko po, natatakot ako, Tay. Takot na takot po ako. Kasi paborito po ako ng problema at kamalasan. Natatakot po ako kasi wala na po kayo. Wala na pong magtatanggol sa akin. Wala na pong makikipag-away para po sa akin. Wala na akong partner. Wala na akong nagpapagaan ng loob ko. Wala nang magdudok sa akin ng corny joke mo. Ay, miss na miss ko na ho kayo. Sobra ko ho kayong namimiss na. Sana po nandito kayo bago po ako umalis. Gusto ko po sabihin niyo sa akin na proud po kayo sa akin, tatay. Ipapromise ko po sa inyo. Naiingatan ko po yung sarili ko. Hindi ko po papabayaan yung sarili ko. Kahit anong problema po ang makaharap ko sa ibang bansa, tay. Lalabanan ko po. Kasi naniniwala po ako na hindi niyo po ako pinapabayaan. Na lagi lang po kayo nandyan para sa akin. Mahal na mahal kita, tay. Partners together, always and forever. Eh. Nung okay lang po ba? Ako na lang po pupunta mag-isa ko sa airport. Kasi po, di ko kayang umalis. Lalo na kapag ihatid niyo pa ho ako. Hindi ko po kayang ihatid niyo pa ako. Baka hindi ho ako tumuloy. Miss
Namimiss ko po kayo, Ninong. Namimiss po kayo, Ninong. Mag-iingat ka. Mag-iingat ka. Mag-iingat ka, anak. Patience is indeed a virtue. I was just waiting for the perfect opportunity. And now, it's time for my perfect comeback. Buti na lang at gising ka na, madam. I hope you still remember me. Of course I do, Dr. David. How could I forget? Ikaw ang pinaka-trusted at loyal na doktor ng late husband ko. Test show na wala namang severe damage or injury sa mga vital organs mo. I'm curious though, bakit may mga naka-assign sa'yong pulis sa labas? Doc, kailangan ko yung tulong mo. Alang-alang sa asawa ko, kailangan sabi mo sa kanila that I am not okay and that I am not a threat. I need time para makagawa ng mga plano ko. And in exchange, you know I will reward you generously. How can I say no? I know exactly what to do. Salamat. Dok, hindi naman po porke kaaway namin si Soraya. Masaya na po kami sa nangyari sa kanya. Kamusta na po ba siya? Well, successful naman ang naging surgery ni Mrs. Sharma. Pero dahil nga sa severity ng traumatic brain injury na nasustain niya, mukhang malabo na siyang makarecover completely at makabalik sa dati. Malayo pa ba? Ayan na. Tay! Anak! Tay, asan si Ikit? Hindi ako pwede magkamali. Ikaw si Mayumi. Hello. I-gather mo lahat ng tauhan natin. Papuntahin mo sila sa port ngayon din. Doon na tayo magkita-kita. Susunduin ko si Angela at dediretso kami doon to catch the ferry papunta sa Zamboanga. Bogs, uwi ka na? Bakit mo alam yung tunay kong pangalan? Matalik na kaibigan ko si Gani. Pinakita niya sa akin yung mga larawan mo. Isa Gani Karingal. Mahigit isang taon na patay si Paring Gani. Pinatay ng asawa niya si Rika. Nahuli na ako. Hindi na ako nakahingi ng tawad sa kanya. Gani, patawarin mo ako. Hindi ako naging mabuting asawa. Patawad kung iniwan ko kayo. Kung nagpunta dito si Ikit para dalawin ng tatay niyo,
Ang ibig sabihin? Oo. Anak ni Gani si Ikit. Anak niyo ni Gani si Ikit. Tama ang hinala ko. Si Emily at si Ikit ay isa. Anak ko si Ikit. Anak ko si Ikit. Alam ko malaki ang mimiling ko sa'yo. Pero kasi, hindi ko pa nga nakikita yung anak ko. Ito ka na naman. Papaalam. Pakiramdam ko I'm losing a daughter all over again. Miss May, alam kong kahit kailan hindi ko mapapalitan si Emily sa puso niyo. Kaya ang palagi kong dasal na sana mahanap niyo na po yung anak niyo. Dahil wala naman po akong ibang gusto kundi maging masaya lang kayo. Hanggang sa muli nating pagkikita, Miss May. Taon kong hinanap ang anak ko. May mga nanloko. At nagsamantala sa paghahanap ko sa kanya. Matagal ko na palang nakakasalamuha ang anak ko. Baka po may magawa po ako para po mapagaan ko yung loob niyo. Sapat na sa akin to, Ikit. Siguro nga may dahilan kung bakit tayo nagkakilala. Miss May, pwede po ba ako mag-request sa inyo? Pwede ko po ba kayong yakapin? Hanap ko na pala si Emily. Ma'am, pasok na po kayo. Marami naghihintay sa likod niyo. Ano ba? Pasok ba o hindi? Ba yan? Maliit na ka po. May flight din kami. Si Emily, si Ikit, saan nanggaling yung pangalan na Marikit? Sa pagkakaintindi ko, hindi ginamit ni Paring Gani yung pangalan na binigay ni Mayumi dahil matindi yung galit ni Paring Gani kay Mayumi. Kaya pala, sobrang gaan na loob ni kay Miss May. Bukso na pala yan ng dugo. Kailangan ko makausap si Ikit. Kailangan malaman niya na maling nanay yung nahanap niya. Na hindi ako kagaya ng babaeng yun, na hindi ko siya makakalimutan. Kailangan mayakap ko ang anak ko. Makahingi ako ng tawan sa kanya. Pasensya ka na, Mayumi. Kung alam ko rang darating ka, sana hindi ko na pinayagan si Ikit na tumuloy. Pero mga kalahating oras pa lang siya umaalis papuntang airport. Kailangan ko papigilan si Ikit. Hindi ko hayaang mawala pa siya sa akin. Ngayong pa na nahanap ko na siya. Salamat.
Officer Perez. Yes, sir. How's it going? Boss! Boss! What the hell? Boss, you okay? Boss! Akala ko nakita niyang lumabas si Boss! Malamang si Soraya yun! Si Soraya lang ang pwede gumawa nito kay Boss! Tumawag kayo ng doktor! Bilis! This doesn't make any sense. How would Soraya be able to do this? The doctor said she can't move because of her condition. Hindi kaya nagpapanggap lang si Soraya na katataon ikaw lang? Miss May, sana kayo na lang po naging nanay ko. Boss. Boss. Take it easy, boss. Wait. Huwag ka munang magsalita. Hintayin natin yung doktor. Boss. Hindi. Alam ko kung saan si Soraya. Where'd she go, boss? Sa port area. Tatakas siya gamit ng bangka. Okay, relax, Box. Wait lang Just hang in there. Yeah. Ako na lang yung kukontak kay Colonel Molina, okay? Parang may mag-aabang ng police sa port area. Alright. I'll call Mom and if Soraya's out there, they can get her. Okay, let's go. O, bilisan mo dahil malapit na ang arraignment hearing mo. As if naman gusto kong magtagal dito, ang baho-baho. Umihi ka na lang. Bilisan mo. Oo! Ma'am? Ma'am, ano yun? Sandali nga lang. Bigyan mo naman ng privacy, oh. Ma'am, ano ba problema mo, ha? Surprise, my dear niece. Tita. We'll catch up later. Now we need to get our boat to freedom. Let's go! Igit, nakita ko na yung anak ko. Nahanap ko na si Emily. Talaga, Miss May? Sumabubuo na ulit yung pamilya mo, Miss May. Anak, magbubuo na tayo. Ikaw si Emily. Ako nanay mo. Palabas lang pala ni Soraya na catatonic siya this whole time. Pero narinig ni Bugs yung plano nila. Magba-backdoor exit tayo papuntang Malaysia. Kung tayo na lang kaya humabot at humigil sa mga yun, Dong, punta tayo sa pier. Ikaw ang uunahin ko dahil mas malaki ang atraso mo sa akin. Ikaw! Anak! Anak, kumapit ka, anak! Let's go. Inihintayin na tayo ni Mama Nikit. Let's finish this once and for all.